Naku po mga kababayan, nag-leak na ebidensya ni Matibag. Booking na? At eto na mga kababayan, BP Inday Sara Duterte paniguradong next president na! Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Eto na nga po mga kababayan, grabe. Ang galing ng defense team ni BP Inday mga kababayan, lalong-lalo na itong si Attorney Guapito na ito. Pinagtawanan lang po si Matibag mga kababayan. Pambihira, abogado pa naman itong si NBI director, no? Nako po, eto mga kababayan, panoorin natin ito. You mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. Alright. But not with Las Cañas. Who is the author of that document? As and answered po, Your Honor. The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for and behalf of the presiding officer. Pasensya na po, Your Honor. But the gentleman would have been correct. The presiding officer would have said the same thing. Thank you for saving me the trouble. But Di ba mga kababayan? Klarong-klarong si Matibag yan mga kababayan ay di ba puno ng kasinungalingan. Di ba halos eto? Attorney Bing Guanzon mga kababayan, binira itong testimonya ni NBI Director Matibag na tila by low credibility mga kababayan. Pambihira, punong-puno talaga tong si Matibag ng kasinungalingan mga kababayan, no? Kaya halatang halata yung kanyang hindi makapagkatiwalaan mga babayan. Pambihira. Kaya eto, pakinggan natin ang birada ni Attorney Guanzon mga babayan. Sinubukan po ng prosecution na bigyan ng institutional weight yung Article 4 nga po, impeachment ni Vice Yes, President po. Sara Duterte sa pamamagitan po ng pagpapatindig sa NBI Director. Ano po masasabi niyo sa kanya naging pahayag? As a witness, si Matibag talagang very low credibility. Number one, asawa niya. Ang isa sa mga nag-endorso ng complaint sa House of Representatives. Asawa niya ay isang congresswoman. At dapat nag-akusa na lang siyang inhibit kasi it is a stain on the NBI na mag-witness ba siya dyan. Number two, wala naman siyang sinabi dun na testimony na blockbuster. Sabi, wala namang lalo na napapasama pa kasi yung incompetence niya nakikita. Noong unang salta pa lang, sinabi ni Attorney Biluan, you're a lawyer, you're not? Sabi niya, yes. So, what is Rule 130, Section 28? Sabi niya, can you please refresh my memory? Director Matibag, NBI Director ka, grabe ka naman. Memorize mo na yung Rules of Evidence, grabe ka. Pag ang asawa mo ay pinatawag sa kaso na ikaw ang akusado, hindi siya pwedeng magtestigo laban sa iyo. Yan ang Rules of Evidence yan sa 130 Section 22. Except kung ihabla ka niya ng example, annulment o legal separation. Yan po naman napaka-importanting rule ng evidence, hindi mo alam. Alam mo ito si Matibag. Ang tapang-tapang pero dapat ang tapang may talino, Ricky. Correct mga kababayan, no? Dahil di ba alam naman natin kung yan si Matibag magwala mga kababayan, di po ba? Grabe yan, di ba? Pambihira din yan kung magsalita mga kababayan. Pero ngayon, nako, pinagtawanan lang sa defense team ni BP Sara mga kababayan. Pambihira. May talino. Yun. NBI Director, Correct, magkano Attorney sweldo dyan? Ha? Malaki sweldo dyan. Sasabihin niya, Malaki talaga mga kababayan. Plus syempre may pabonus pa yan. Di ba naalala niyo si General Torre noon mga kababayan? Sabi niyang kanyang asawa ay paldo. Di ba? Kaya itong si Attorney Matibag mga kababayan ay nako po, sobrang halatado na wala na Di ba? Tila nga ni Mambing na walang credibility itong tao na ito. Di ba? Imagine ninyo mga kababayan, mismong kanyang asawa, kasali pa sa nag-file ng impeachment kay BP Sara. Tapos ikaw yung asawa niya, witness pa. Yang si Matibag kabayan. Pambihira. Itong threat national security concern ito, kaya ito violation ng Constitution, betrayal of public trust, sabi niya. Pero sinabi niya rin na yung
pagplano mo na may ipapatay ka, that by itself is not a crime, sabi niya. Eh, hindi mo naman kinaklaro talaga, Attorney Matibag eh. Pero klarong-klaro sa nakikinig, na tinanong siya na, may alam ka ba na hinire na assassin? Sabi Yun. niya, Wala. wala pa kami natutukoy kasi iniimbestigahan pa namin. Yun lang, di ba mga kababayan? Tapos grabe sila kung makapag tila ba'y andyan na daw, di ba? Nag-debate sila kanina ni Senator Aimee mga kababayan na pinoint niya at Senator Aimee na yung sinasabi na Matibag noon na talagang meron na daw. Pero ngayon, nako po, wala pa. Bigyan pa sila ng 6 months raw mga kababayan. Kita nyo yun? Pambihira. Halatadong di pa ready. Diba? Yung kampo nila Luistro mga kababayan. Kaya nga itong si Matibag, di ba? Tila ba'y delay yung kanyang pagpunta dyan sa Senado mga kababayan na which is other week lang siyang dapat sumipot dyan pero may parison na pumunta daw yung Thailand ba yun mga kababayan? Eh, naghahanda pa yun kung ano ang kanyang isasagot mga kababayan, panigurado yan. Kasi hindi prepared kumbaga kasi wala sila sa katotohanan mga kababayan eh, di ba? Mahirap kasi ang ganyan pag wala ka sa katotohanan. Ay naku po. Di ba? Tapos, sinabi niya, may person of interest siya, ha? Na makakapagsabi sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala rin siyang sinasabi sa Senate Court na sino yung source niya. Kahit Ayun lang. ibulong niya na lang sa kay Senator Escudero para malaman naman kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Ako, ito nga, nabanggit niyo po national security, dahil ayun din po yung kanyang isa sa mga nabanggit kahapon sa itwindig. Attorney, pagkakaalam niyo po ba, sino po ba ang may karapatan na magpahayag na may national security? Is it in the mandate of the NBI? Isa po bang korte? O wala po ba tayong national security Meron council? kasi National Security Council. Opo. Saka may mga batas. Isang Opo. si NBI Matibag, sinasabi lang niya in matter of national security ang threat sa presidente. Pero hindi niya sinasabi kung bakit matter of national security. Kasi usually, if you say national security, you're referring to a foreign country. Diba? So, yung threat niya, sinasabi niya, call to violation of the Constitution without saying kung saan sa Constitution ang specific na act na itatahi niya doon sa grave threat. Yun nga ang Ayun. kulang dyan sa prosecution eh. Ayun. Yung storytelling alay nyo, kulang. Hindi nakokonek yung grave threat sa buhay ni BBM at ni First Lady doon sa culpable violation of the Constitution sa betrayal of public trust. Ay, ang sinasite naman ni na betrayal of public trust dahil daw BP Sara took an oath to enforce the law, implement the law. Layo naman yan, no? Layo naman yan, sir. Yun bang, kumbaga, non sequitur. It doesn't follow. So, the Diba? witness has a very low credibility. Sinayang mo. Kasi director ka ng NBI, dapat credible ka. Sa tingin niyo po ba, mas nakatulong pa siya? Sabi ko nga kasi, kung sino man ang titindig dyan na testigo mula po sa prosecution, talagang umaasa sila syempre na makakatulong sa kaso nila. But given po your analysis of his statements yesterday and his performance, ma'am, sa tingin niyo po ba nakatulong pa siya sa depensa? Ang lagay ko, nakatulong pa siya sa depensa dahil low ang credibility niya eh. Tsaka nabaon na siya dun sa Ayun lang, betrayal of kabayan. public trust, betrayal of public trust. Tsaka yung mga, ano ba yung statement gusto nila ilabas yung state ni Luistro, i-mark sa testimony ni Matibag, yung statement ni Las Canas na Las Canas, nag-hire daw si kabayan. VP ng assassin. Hindi naman affidavit yun dahil wala namang notarization, hindi naman na-subscribe sa fiscal. Etong si Congresswoman Loistro, pinipilit niya yun. Alam naman niya na hindi pwede yan. That is not only irrelevant, it's really hearsay kasi hindi naman yun personal knowledge si Matibag. Dapat i-present nyo din si Las Canas kung gusto nyo. Pero Ayun. kung affidavit muna Ayun, siya. kabayan. Congresswoman Loistro used to be a fiscal, but see her bright mind as a fiscal is not showing in this case. Naku po mga kababayan, nakantsawan pa itong si Congressman Luistro mga kababayan, no? Di ba, nag-aasta kasing galing-galingan mga kababayan at tila ba siya na yung pinakamagaling dyan sa kamara sa lahat ng mga abogado dyan mga kababayan. Di ba siya kasi yung lead prosecutor ngayon, di ba mga kababayan? Pero ngayon, ano na? Pambihira, sinuplak lang ng bagitong abogado ni BP Inday mga kababayan. Di ba? Di pa nga ulit nagharap itong si Luistro at yung si
attorney season mga kababayan, di ba? Pambihira. Sayang, 8th day na ito Pang ilang araw na ba ito? Kahapon, parang- pang-siyam na ngayon. Wala naman silang Pang 9 na napuprove. po. 9. Ang tanong doon na sinagot din na dati ng NBI agent, Opo. kayo ba ay may alam na kung sino ang assassin na Ayun. hinaya ni BP Sara? Sabi naman nung attorney Lotok, wala po kaming alam. Even Matibag said, we have a person of interest, but he is not the assassin. As of now, wala pa kaming assassin. Baka naman 3 days from now, meron na siya. Ito po, linawin po natin. Hindi, 6 months pa raw po, Attorney Beng. Di po ba mga babayan, di ba? Pinagmalaki niya na bigyan lang daw sila ng 6 months. 3 to 6 months mga kababayan at makikita na. Pero sa bandang huli mga kababayan, ay di ba sinabi ni Matibag na pwede pang pumalpak yun mga kababayan. Pambira talaga itong si Attorney Melvin mga kababayan, di ba? Tinano, kasi ang dami nga po, halimbawa hindi na sa kasong ito, kahit halimbawa sa isang simpleng criminal case, pag may sinabi po yung PNP na person of interest, yung iba po na hindi naman po talaga bihasa sa legal terms, or sa, Yes po. sa mga ganyang terminolohiya, ano po yung persons of interest? Hindi naman automatic ang suspect yan, di ba? Ano, baka po pwede po Pero pakipaliwanagan sa po. karamihan, ang pagkaintindi sa person of interest ay suspect. Ngayon, Yes, ang suspect po. reference niya dito sa person of interest ay source of information niya. Sabi niya, we already have persons of interest na makakapagsabi sa amin kung sino yan. Di ba? So, hindi pa siya ready ngayon. Baka after a few days, nasabi niya dahil nag-iimbestiga sila, ay makukuha na nila kung sino talagang assassin. Ay, pambira naman kayo Nagpa-file kayo ng grave threat as a culpable Yan. violation of the Constitution. Tapos, hindi nyo naman ma-connect doon sa violation ng Constitution. Hindi nyo naman, sinasabi nyo naman na wala naman palang assassin na hinair. Kumbaga ay bugso ng damdamin lang yun sa galit. Di ba? Sa galit ni BP Sara, pag ako pinapatay nila, ipapatay ko rin sila. Again, it's some senators are saying, ma'am, na it's conditional. Yes, and also bugso ng damdamin is a defense in grave threat. That's already in Israel versus people. I think Matibag also knows that because I saw something Correct. where he said na bugso ng damdamin is Correct. not grave threat. Noon pa yun, nung hindi niya alam kung kanino ba talaga siya papanig. Pero ngayon, halata na si NBI Director Matibag, hindi naman talaga independent na witness. Pumapanig talaga siya sa prosecution. Kasi, remember na ginagamit niya nga ang posisyon niya sa pag-intimidate ng Senator Judge Alan Peter Cayetano Correct. Itong si NBI Director Matibag ay hindi natin matatawag na independent witness. Yun ang kahinaan ng prosecution. Kasi po kahapon din, isang naging mainit din po na usapin, ay yung lumabas po na nakipag-meeting pala siya sa prosecution bago po siya tumayo doon. Inamin Ano niya. po yung mali doon? Kasi sabi din Ay, niya, naku. ako, kapag halimbawa ipatawag ako ng defense as your witness, no problem. Ako din ay makikipagpulong po sa inyo. Ano po yung mali doon, attorney? Ano, hindi sila dapat nag-meeting sa kasi Yun. nagpasasabwatan na pala sila. Ayun, kapatid. Government official siya Dapat na siya, he should tell the truth, nothing but the truth. Yung sinasabi niya, there's nothing wrong with meeting with the prosecution lawyers. Abay, kung kailangan mo mag-meeting sa prosecution lawyers kung ano ang role mo dito, abay, bakit? Di ba abogado ka? Bakit ka pa nakipag-meeting doon sa kanila? And point doon naman ng defense, nakipagsabuatan ka. Kaya kami, hindi lang once, kundi twice. Para alam mo kung paano ba ito sasagutin attorney. Di ba? Kasi supposedly independent witness po siya, di ba? Abay, dapat ipipresent siya sa public official nga. Ayun, na diba meron yan? siyang ebidensya na mahalaga Tama. para sa Senado. Tama. Yun pala wala. Tsaka apparently, he is already a tainted witness. So his credibility is very low. Very low. Kaya nga mga kababayan, itong si Matibag ay huling-huli na, di ba? Pambihira, nakipag-meeting pa. Iba talaga mga kababayan, iba. Pero yung galawan nila mga kababayan, wala na. Finish na kaya itong si Matibag mga kababayan ay, nako, para sa akin, nakatutulong pa to sa defense team mga kababayan kay BP Sara. Di ba? Tila ba wala na. Ilan na ba? 3-0 na. Matibag yung isang NBI, di ba mga kababayan? At least yung isa pang NBI, di ba? So wala na mga kababayan, 3-0 na para sa akin. Kaya sa BP Inday, naku po, panalong-panalo na yan, panigurado mga kababayan. Basta't lang, yung eleksyon ay matutuloy ngayong 2028 mga kababayan. Kasi talagang sila gagawin nila lahat mga kababayan para hindi makaupo si BP Sara. Pero
eto ngayon mga kababayan, pag hindi nila natunggumpayang i-impeach VP Sara mga kababayan, ay nako po, tila ba yung last option ng administrasyon, di ba? Buti na lang at na huli ni Senator Amy mga kababayan yung plano nila na no L sa 2028, ay nako po. Talagang doon na talaga ata sasabog yung taong bayan mga kababayan. Dahil ngayon, di ba, yung mga loyalistang mga vlogger ng ating Pangulo ngayon mga kababayan, ay di ba grabe kung mga pagpangutya, di ba, sa INC dahil di raw nila naprotektahan si Marcoleta, Chuba-Chucho, ganon-ganon mga kababayan, hindi raw sila nagtagumpay. Di ba? Pero para sa akin mga kababayan, which is good lang yung ginawa nila mga kababayan na tila ba'y hindi pa ngayon ang nararapat mga kababayan, di ba? At syempre, panigurado na sinasabi din yan ni Senator Marcoleta na huwag muna tayong manggulo mga ka-iglesia ko. Di ba? Hayaan nyo munang makulong ako, kaya ko ito, di ba mga kababayan? At alam naman nila kasi na nalalapit na yung 2028 mga kababayan, di po ba? Kaya dun magkaalaman, basta't yung eleksyon ay matutuloy mga kababayan. Kasi si BP Inday, paniguradong next president na yan. Kaya, nako, expected na itong impeachment na to sa bandang huli. Nako po, marami itong ano pa mga kababayan, dramang mangyayari. Pero, sa pananalig natin sa Panginoon, BP Sara mananalo dito sa impeachment, absuelto, at election matutuloy, at syempre BP Inday panalo. At yung Pilipinas, taong bayan, panalong-panalo mga kababayan, syempre. Di ba? Tsaka asawa niya is one of those congresswomen who endorsed the impeachment complaint. Kung ako, mahiya na ako di ba? Can he actually inhibit himself Oh if he yeah, asks to? sasabihin niya, wag na lang ako at kung Luis Tro, wag na lang ako kasi alam niyo, asawa ko na gano'n dyan Na ako, wag niyo na ako ipasapina. Ito na lang assistant director ko. Bakit? Ano bang alam ni Matibag na hindi alam ng assistant director niya? Parehas lang. Ito nga po yung sinasabi din, yung base sa mga sinabi niya, marami daw po doon ang hindi naman personal knowledge. What can you say, attorney? Kumbaga ay nakuha lang niya po sa mga report. Yun. Talagang hindi personal knowledge. Kasi lalo na yung mga nagtestigo, di ba? Ang dalawang nagtestigo, sinabi nga nila, hindi po Isa din yan mga babae, no? Di ba? Sana hindi na lang si Matibag yung kinuha ng prosecution mga babayan. Di ba? Sana yung nag-retire na NBI, dating NBI mga babayan na si Santiago ba yun? Di ba? Yun na lang sana yung kinuha nila dahil paniguradong may alam yun mga babayan. Di ba? Kaya tuloy si Matibag. Nako, nagmukhang ano na ngayon mga kababayan. Booking na mga kababayan. Booking, di ba? Which is makaka-goods pa sana sa prosecution mga kababayan. Nako, eto. Mas nakinabang pa yung depensa ni BP Sara mga kababayan. namin alam yan, we have no personal knowledge. Pag naman na-cross-examine sila, na kung may personal knowledge sila, sabi nila wala naman daw silang personal knowledge. Nakukuha lang nila sa mga report, ganyan. O si Las Canas, ano naman ang personal knowledge doon ni Matibag? Bakit siya magtitistigo doon sa statement ni Las Canas na si BP Sara daw ay may hinire na assassin? Saka ito si Las Canas, di ba nasa jail ito? He's now in jail for whatever, capital offense. Tapos, yan ang witness nila. Kung gusto nyo si Las Canas, hindi ilagay nyo siya sa witness stand. Ayun, Hindi pwedeng yun. si Matibag ipapatestify mo sa sinabi ni Las Canas. Ayun. Kung gusto mo Luistro, nawawala na yata ang iyong talent as a fiscal. Fiscal po pala siya noon. Dati sa fiscal, pina-escape na niya ang husband niya was accused of rape. Kasi sabi niya, abogado kasi ako Abogado ako, kaya pina-escape ko yung asawa ko was accused of rape. Dapat kasi ang rape, walang piyansa yun Di ba? Inamin naman niya Ilang beses ko na sinabi yan, hindi pa niya ako inablay kasi totoo. Ito po, I'm sure naman nakakausap niyo na at saka nakadaupang pala niyo na po halos lahat ng senator judges na nakaupo dyan po ngayon. Meron po bang naging epekto sa kanila, yung mga naging testimonya kahapon? Pati pa yung mga cross-examination sa pagkakakilala niyo po sa karamihan sa Kita kanila? mo si Erwin Tulfo is really trying his best to sound na marunong siya. Di ba? Si Kiko Pangilinan, who is a UP lawyer, parang wala, hindi nag-shine halata mo yung hindi abogado, hindi talaga mag-shine. Hindi talaga, kasi yung mga tanong nila, superficial talaga. Tsaka, kung kita mo, si Amy Marcos pang nag-bring up doon sa dalawang errors na crucial, doon sa affidavit at subpoena ng NBI, na sinabi ng NBI, typographical error lang po yan, pero dalawang dokumento, hindi naniwala si Escudero doon. So, ang titingnan mo talaga, tingnan natin, yung mga senador, pag hindi po talaga abogado,
Saka, di naman po sa ano, no? Pero totoo naman po, you look at their performance. Sa mga ganitong husgado ng Senado, talaga pong maiiwan talaga sila. Kaya dapat po mag-aral sila ng todo-todo at yung kanilang mga abogados na staff ay mag-aral din ng todo-todo. Kaya lamang po talaga mga abogado dyan. Kaya tingnan nyo si Senator Pia and Senator Alan Peter. Kasi abogado sila. Si Amy who studied also law in UP. Lamang at sila tumbok ng points Ayun. nila. So, as of yesterday, so far, sino bang highly credible na na witness? So far, wala naman kung they're trying to prove a grave threat as a culpable violation of the Constitution. Hindi naman nila alam nyo kasi mga kababayan, ang hindi talaga nila ini-explain sa atin, ang ibig nila sabihin na ang grave threat ay culpable violation of the Constitution ay dahil pinaplano o na may inutusan si BP Sara na assassin na ipapatay si BBM para agawin niya ang presidency. Ayun. Para agawin niya yung succession. Kasi, ang hihina na... Akala ko fireworks si Matibag, hindi May pala. pasabog nga daw po kahapon Bago tayo magsimula, ayun daw po yung may pasabog nga daw po. Sumabog si Matibag. Oo. Naging watusi yung pasabog. Di ba? Yan naman yung mga prosekusyon na yan, lalong-lalo na, di ba, sa Lalong Wistros, Redon, mga kababayan, na tila ba'y hindi raw natibag si Matibag, mga kababayan, di ba? Sa kanilang press con. Di ba? Pero sa kanilang panaginip lang yan, mga kababayan, dahil sa katotohanan, si Matibag, wala na, natibag na po. Di ba? Si Senator Robin lang nga di ba? Hindi abogado yan si Senator Robin, pero grabe, pambihira, mga kababayan, di ba? Ito po, halos matatapos na nga. I think, patatapos na nga po ang diskusyon ngayong araw kasi mag-extend po si Director Matibag, dahil hindi siya natapos kahapon. So, ito pong Article 4 na inuna nga po ng prosecution na litisin. Ano po sa palagay Matibag ninyo naman, no? ang kailangan Totally patunayan ng hands prosecution sa asawa. para ma-establish nila na meron nga talagang Article 4? Yan na, yung culpable violation of the Constitution na talagang may hinire siyang assassin, may attempt. Hindi pwede yung iisipin ko lang sa imagination ko na ipapa-assassinate ko si BBM, Maraming tao nag-iisip yan. Is that a crime? Lalo na pag natutulog sila. Ginadamgo nila ba? They're having a nightmare na ipa-deads nila si BBM, ipatigok nila ba? Diba? Hindi yan crime. Sinabi ni Matibag, hindi yan crime. They have to prove that Sara attempted to have him. In fact, not just a threat, but attempted to have BBM, then the First Lady, assassinated. Never mind Martin Romualdez because he will soon go to jail. So, it must be an attempt for that to be a violation of the Constitution because he wants to capture the succession. Papatay niya para siya na ang presidente. Klaro, ha? Klaro po. Dapat ganon. Wala namang attempt, wala ngang assassin, wala. Person of interest pa lang na magiging informant niya, wala pa sa ngayon kasi continuing pa ang investigation. Matatapos na ang investment, Director Matibag, wala ka pa rin. Ha? Tapos ka na. Pag hindi mo pa tinukoy mamaya ang attempt at sino ang assassin, wala na. Talagang the end na yung testimony mo. So ito nga Finish na kung baga, mga kababayan. Di ba? Klarong-klaro, Attorney Bingwanson, mga kababayan, isang magaling din yan, abogado, mga kababayan, no? Di ba? So, itong si Matibag ngayon, mga kababayan, kahit anong gawin pa nila, ay naku po. Ekis na to, kababayan. Di ba? So, yung tatlong witness na galing sa NBI, mga kababayan, ay naku po. Boop. Wala na. So, aabangan na lang natin, mga kababayan, next week, di ba? At naku po, next week pa ata. Nabay, mga kababayan, yung sona ng ating Pangulong Junior. Ano kaya yung ipangyayabang niya, mga kababayan, Naku po, aabangan pa din natin yan pala, mga kababayan. At saka, tila ba'y narinig natin kanina na Miyerkules, resume yung itong impeachment trial ni BP Inday. Naku po. Aabangan natin yan, mga kababayan. Nako. Ikaw, kabayan, anong masasabi mo? Dito sa ating NBI Director, Matibag, mga kababayan. Komento nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan. At syempre, ingat kayo, kabayan.